Magandang umaga mga kapatid, isang kagalakan, isang pasasalamat sa Panginoong Diyos na muli ay tayo ay magkatagbo sa ganitong gawain na ipinagkatiwala niya sa atin. Nawa mga kapatid, tayo po ay magkaisa, no? Na makibahagi, no? Magkaisa tayo sa isang layunin, isang isipan na ang maitaas maluwalhati lamang ang Panginoong Jesucristo. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Filipos chapter 1, 12 hanggang 18, or sa Philippians chapter 1, 12 to 18. Basahin ko po mga kapatid, no, sa wikang Tagalog. Ang sabi dito mga kapatid sa verse 12, ibig kong malaman ninyo mga kapatid ng mga bagay nangyari sa akin ay nakatulong sa paglago ng Ebanghelyo. Verse 13, ano pat ang aking mga tanikala kay Kristo ay nahayag sa lahat ng mga bantay ng Pretorio at sa mga iba pa. At ang karamihan sa mga kapatid sa Panginoon na nagkaroon ng tiwala dahil sa aking mga tanikala ay lalong nagkaroon ng katapangang ihayag ng walang takot ang salita ng Diyos. Verse 15, tunay na ipinangaral ng iba si Kristo dahil sa pagkainggit at sa pakikipagpaligsahan. Ngunit ang iba naman ay dahil sa mabuting kalooban. Ang huli ay gawa dahil sa pag-ibig, palighasay na nalalaman na ako'y titinalaga sa pagtatanggol ng Ebanghelyo. Sa verse 17, ngunit ipinapangaral ng una si Kristo dahil sa pagkakampi-kampi, hindi sa kalapatan na ang hangarin ay dagdagan ng hirap ang aking mga tanikhala. At sa verse 18, ano nga? Kahit sa anong paraan, maging sa pagkukunwari o sa katotohanan, ay ipinapahayag si Kristo at sa ganito'y nagagalak ako. Oo, at ako'y patuloy na magagalak. Purihin ang salita ng Panginoong Diyos sa umaga ito. Tayo po'y manalangin. Ama naming makapangyarihan, salamat po sa umagang ito. Salamat po sa iyong biyaya. Salamat po sa panibagong buhay at kalakasan. Salamat sa pagkakataon na kami ay muling makarinig ng iyong mga salita at patuloy na iyong mensahe ay amin pong tatanggapin sa umagang ito. Samahan niyo po kami, Ama, at pangunahan niyo po kami sa aming isipan, ang aming mga puso. Makita po namin ang iyong pong nais at maisapamuhay po namin at maging kalakasan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Magandang umaga po muli mga kapatid, no, sa pananampalataya. Ngayong umagang ito, ang sabi ng Panginoon sa atin, katulad ng sinabi ni Pablo doon sa kanyang huling talata na sinulat na binasa po natin, siya'y nagagalak at patuloy na magagalak. Amen. So, ang mensahe ng Panginoong Diyos sa atin sa umagang ito, sabi ni Lord, sabihin mo sa katabi mo, dapat happy ka. No? Dapat happy ka. No? Okay? So, as we celebrate, mga kapatid, yung first Sunday ng September, no? As we celebrate yung first Sunday ng Burr month, no? Pasko na, no? Kung mapupunta ka sa mga mall, kung makakarinig ka ng mga radyo, minsan ay mga pamaskong awitin yung pinapatugtog. Subalit minsan, no, sa buhay natin, sa ating kinaharap, pag narinig natin ito, nalulungkot tayo, no? Karamihan para bang walang saysay yung Pasko ngayon dahil sa pandemic. Okay, so yun yung pag-aaralan natin, yun yung mensahe ng Panginoon Diyos sa atin, no, na sa kabila ng ating mga pinagdadaanan, gusto ng Panginoong Diyos, no, na dapat laging happy ka, no, dapat ikaw ay patuloy na magagalak. Okay, so paano mga kapatid, katulad ng sinabi ko sa inyo kanina, no, ang salita ng Panginoong Diyos, isang kalakasan, no, isang biyaya ng Panginoong Diyos na ibinibigay sa atin upang patuloy na tayo ay maging malakas at magalak
sa kabila ng pinagdadaanan po natin, no? Ang mensahe kanina, ang mabuhay ay si Kristo. Yun yung pamagat, no? Yung verse, mga talata na binasa po natin. So nakakalungkot kasi mga kapatid na alam ko na lahat tayo, no, walang tao na hindi naghahanap ng kasayahan o kaligayahan sa buhay. Pero ang nakakalungkot mga kapatid, maraming tao po, no, ang naghahanap sa maling way, in a wrong way. Parang naglalakbay ka, may pupuntahan ka, pero mali pala yung patutunguhan mo. Ganun din yung tao mga kapatid. Karamihan, no, hindi ko sinasabing lahat, karamihan, even Christians, may brothers and sisters in Christ, no? Sa paghahanap ng kaligayahan sa buhay, ng kasayahan sa buhay, sa pagnanais, minsan mali pala yung way ng paghahanap nila ng kaligayahan, no? Kasi ang tao, no, ito po yung katotohanan, ito po yung realidad. Ang kaligayahan ng tao ay sa pamamagitan ng material na bagay. Tama po ba ako, no? Kapag wala kang ganito, hindi ka magiging masaya. Okay? Kapag wala kang material na bagay, kapag wala kang cellphone, hindi ka masaya. Kapag wala kang pera, lalong-lalo na, hindi ka magiging masaya. Yun yung standard, o yun yung hinahanap, yun yung way ng tao. Pero ang sinasabi ng Panginoong Diyos sa atin sa umagang ito, even, no, na wala kang pera, dapat magiging masaya ka. Even wala kang magandang cellphone, even wala kang magandang damit, even wala kang masarap na pagkain na kinakain, nais pa rin ng Diyos na maging masaya ka, maging maligaya ka sa buhay. Yun yung dapat nating maintindihan, no, sa umagang ito na ipinapaliwanag sa atin ng Panginoong Diyos. Na hindi, na kung ang pamamaraan mo o yung paghahanap mo ng kaligayahan ay through materials, no, hindi ka magiging masaya. No? Pero kung ang hahanapin mo mga kapatid ay kasayahan at kaligayahan na nagmumula sa Panginoong Diyos, tama po yung way mo ng paghahanap ng kaligayahan mga kapatid, no? Okay? So, patuloy tayo pinaliwanag ng Panginoong Hesukristo sa kanyang mga alagad, no? At para sa atin ding nakikinig ngayon, no, yung iintindi ngayon, uunawa ngayon sa salita ng Panginoong Diyos, pinaliwanag ng Panginoong Hesukristo na mahanap natin yung pangmatagalang kaligayahan mga kapatid, no? Ito yung sinabi niya sa kanya, mga tao na nakapalibot sa kanya. Ito yung mga tao na naisumunod sa kanya. Sabi ng Panginoong Hesukristo sa Mark chapter 8, 34-35, ang sabi ng Panginoon, if anyone wishes to come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. For whoever wishes to save his life shall lose it, but whoever loses his life for my sake and the gospel shall save it. No? Sabi ng Panginoong Hesukristo sa atin mga kapatid sa umagang ito, if anyone who wishes to come after me, sabi ng Panginoong Hesukristo, let him deny himself. Wow, no? Dito po yung sinasabi, isa ito sa pamamaraan upang tayo ay maging maligaya. Paano mangyayari yan mga kapatid? Isa ito sa sermon ng Panginoong Hesukristo, no? Sermon of the Mount. Isa ito, no? Nung pinatungkulan yun yung mga pagan o yung mga pagano, mga kapatid, na ang kaligayahan ay hinahanap nila sa pamamagitan ng material na bagay. Yung comfort nila, yung material na bagay. Ganon din po ba tayo, mga kapatid? Yung comfort ba sa buhay po natin, yung material na bagay? Yun yung nakakapagpaligaya sa atin. Kasi yung mga pagano noon, mga kapatid, they seek first the material things, mga kapatid. Noona nila yung mga material na bagay. Pero ang pinapaliwanag sa atin ng Panginoong Diyos, mga kapatid, sa atin as bilang isang Kristiyano, seek first the kingdom of God and His righteousness, sabi nga ng Panginoong Jesucristo sa Matthew 6:33, and all these things shall be added unto you. So, ibig sabihin mga kapatid, if you seek first material things, mga kapatid, may hangganan yan. May katapusan. Hindi ka magiging masaya. Nakukuha po ba natin mga kapatid?
yung tinuturo ng Panginoong Jesucristo para maging masaya yung buhay mo, hindi pansamantala, kundi pang matagalan, mga kapatid. Huwag mong unahin yung material na bagay kasi hindi ka magiging masaya kung hindi ka pagharian ng Diyos, no? Kung wala ang Diyos sa buhay mo, kaya unahin mo ang Panginoong Diyos. Tandaan po natin. Kaya minsan mga tao, di po ba, yung kanilang kaligayahan ay panandalian lamang because wala ang Diyos sa buhay nila. Hindi sila pinaghaharian ng Diyos. Pero kabaliktaran kapag naghahari na ang Diyos sa iyo, no? Pang matagalan, kasi kahit anong sitwasyon sa buhay mo, mawalan ka man ng pera, mawalan ka man ng cellphone, mawalan ka ng bagay, andun yung kapayapaan na nagmumula sa Diyos. Andun yung kagalakan na nagmumula sa Diyos. Kasi naiintindihan mo di ba, ang tunay na kaligayahan ay nagmumula sa Diyos, hindi nagmumula sa material na bagay. Lalo-lalo sa pandemic na ito, mga kapatid, gusto ng Diyos na maging masaya tayo. Ayaw niya na nalulungkot tayo. Ayaw niya na nakikita tayo na nagdurusa. Ayaw niya na nakikita na namimighati po tayo, no? Dahil wala tayong mga bagay na gusto nating mangyari sa buhay po natin. Pero bilang isang mananampalataya, pinapaunawa ng Panginoong Diyos na kahit wala ka, alam ng Diyos yung maganda para sa iyo. Nakikita ng Diyos yung kalagayan mo, mga kapatid. So yun yung pinaliwanag ng Panginoong Jesucristo. Seek first the kingdom of God, not seek first material things. Yun yung tinuturo sa atin ng Panginoong Diyos, na kung saan mga pinatunayan niya ni Apostol Pablo, mga kapatid. Pinatunayan ni Apostol Paul sa pamamagitan ng kanyang sulat na binasa po natin, mga kapatid, na sa kabila man kung mayroong isang tao na dapat na malungkot, no? May karapatan na malungkot, walang iba kundi si Pablo. Hindi naman sinasabi ko na si Pablo, di po ba? Isa siya, no? Siguro maiintindihan mo, mga kapatid. Kasi sa kabila ng kanya pong pagsunod sa Panginoong Diyos, ay maraming mga bagay, hindi magandang bagay na nangyari sa buhay niya. Pero nanatili siyang masaya, no? Sa kabila ng kanyang pinagdaanan, mga kapatid. No? Sa kabila ng persecution na nangyari sa kanya, no? Kung katulad po natin sinabi, nagpapaligsahan. Nung time ni Paul, mga kapatid, maraming nainggit sa kanya, mga kapatid. Maraming tumutuligsa sa kanya, no? Dahil sa inggit, nakipagpaligsahan sa kanila yung mga leaders ng mga simbahan, yung mga nagsasabi na sila yung mga Kristiyano, mga kapatid. Di ba? Kasi naiinggit sila, Paul. Kung mayroong isang tao, kung si Paul sana, mga kapatid, sa dami ng naitayong simbahan, sa daming mga tao na nadala niya sa paanan ng Panginoon, mga kapatid, dapat nagpapahinga na siya. Dapat ini-invite na lang siya. Pero hindi, di po ba? No? Hindi siya natakot sa pagharap, mga kapatid, ng persecution ng ibang tao, ng mga hindi mananampalatayang mga leaders. Kundi siya ay nagpatuloy, mga kapatid. Siya ay nagpatuloy na naglingkod sa Panginoong Diyos na kahit siya ay nakakulong, mga kapatid. No? Biruin niyo, mga kapatid, siya ay nakulong sa kabila, walang kasalanan. No? Sinasabi ng Panginoong Jesucristo, mga kapatid, no? Na magpatuloy. No? Ano yung sikreto ni Paul kung bakit siya maligaya? Ano yung nakita ni Paul, no, sa buhay mananampalataya, buhay paglilingkod, na sa kabila ng persecution, sa kabila ng ginagawa niya, ay nakuha pa na siya ikulong, kuha pa na siya iparusahan. Ano yung sikreto niya? Bakit lagi siyang masaya? Ito yung sikreto ni Paul na dapat makuha po natin, na ibinibigay sa atin ng Panginoon, na dapat maging happy ka, no? Sa kabila ng pinagdadaanan mo, ano man yung pinagdadaanan mo ngayon, ano man yung kinaharap mong trials, ano man yung pinagdadaanan mo, kung yung pandemic, yung natatakot ka, kawalan ng material na bagay, mga kapatid, dapat makinig ka sa umagang ito para maging masaya ka, no? Sa kabila ng lahat ng ito, mga kapatid. Number 1, no, sabi ng Panginoong Jesucristo sa atin, true happiness comes by proclaiming Christ in every situation.
Ulitin ko po, no? True happiness comes by proclaiming Christ in every situation. Ang tunay na kaligayahan daw, mga kapatid, no, ay nagmumula, no, sa pagpapahayag mo kay Kristo sa lahat ng sitwasyon. Ano man yung sitwasyon mo sa buhay, mga kapatid, yun yung true happiness, no? Yun yung tunay na kaligayahan. Kapag sasabihin mo sa akin, siguro iniisip mo, siguro sasabihin mo si Pablo yon. Si Pablo yon, hindi ako yon, di ba? Hindi ako tinawag ng Panginoong Diyos ng apostle, hindi ako tinawag ng Diyos na propeta, hindi ako tinawag ng Diyos na missionary, hindi ako tinawag ng Diyos na maging pastor. I am a simple person. Sasabihin mo siguro ngayon, di ba? Isa lang akong ordinaryong mananampalataya. Hindi applicable yung salita ng Panginoong Diyos. Hindi ako magiging masaya kung, no, my brothers and sisters, no, ano ka man, ano yung katayuan mo sa buhay, no, ikaw man ay construction worker, ikaw man ay janitor, ikaw man ay estudyante, ikaw man ay housewife, ikaw man ay isang manager, my brothers and sisters in Christ, no, applicable sa iyo. May apply mo itong sekretong ito ni Paul, mga kapatid. Bakit siya masaya? Bakit siya masaya? Kasi pinoproclaim niya si Jesus sa lahat ng pagkakataon. Masaya siya. Diba? Isang kasayahan. Hindi natin nakikita, mga kapatid. Lagi tayong nalulungkot kasi nakatago lagi ang Panginoong Jesus sa buhay po natin. Hindi natin ipinoproclaim, hindi natin pinapahayag yung kabutihan ng Panginoong Diyos. Hindi natin nakikita, parang ito yung vitamins ni Paul, kumbaga, sa kanyang spiritual na buhay, kung bakit siya lalong masigla, lalong masayahing tao. Dahil pinaproclaim niya si Jesus. Kaya baka ikaw, hindi mo na proclaim si Jesus, kaya hindi mo na ipapahayag. Kaya ka malungkot, mga kapatid. No? Every Christian, my brothers and sisters, sinasabi ko, mga kapatid, applicable po sa atin. Kung ikaw ay Kristiyano, mga kapatid, may applicable sa iyo yung sekreto ni Paul. Una, no, under nitong point number 1 natin, say no to the self-life. Katulad ng binasa natin kanina, di po ba? Sabi sa Mark chapter 8 verse 34, deny yourself and take up your cross. Ulitin ko, no? Say no to the self-life. No? Ang sabi ni Paul, in-explain po niyo ito sa Galatians chapter 2 verse 20. Galatians chapter 2 verse 20, I have been crucified with Christ, and it's no longer I who live, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I'll live by faith in the Son of God, who loved me and delivered himself up for me. So, my brothers and sisters in Christ, no, the Christian life is decidedly not a life live for self. No, ang buhay ng isang Kristiyano, mga kapatid, ay hindi na tayo namumuhay para sa sarili po natin. Tayo na po ay namumuhay para kay Kristo. Kaya ang nangyayari, malungkot ka. Bakit? Kasi namumuhay ka pa sa sarili mo. Namumuhay ka pa sa sarili mo. Kung ano yung gusto mo, yun yung gusto mong mangyari. Pero kung namumuhay ka na kay Kristo, magiging masaya ka. Kasi sa lahat ng gagawin mo para kay Kristo. Pero kung yung goal mo ay para sa sarili mo, mga kapatid, hindi ka magiging masaya. Tandaan mo yan. Naiintindihan po ba natin, mga kapatid? No? The Christian life is a life of daily constant submission to the Lordship of Jesus Christ. No? Bilang isang Kristiyano, mga kapatid, no, ang buhay po natin dapat araw-araw na nagsasubmit tayo sa Panginoong Jesucristo. Kapag nangyari yon sa buhay po natin, tandaan po natin, no, kapag ikaw ay namumuhay na, nagsasubmit ka na palagi sa yung buhay mo magiging maligaya. Kasi once na hindi ka pa nagsasubmit sa Panginoong Diyos, hindi ka namumuhay sa kalooban ng Diyos araw-araw, yung buhay mo malungkot talaga. Kasi yung mga bagay na gustong mangyari sa buhay mo, hindi mo maabot. Imposible.
Pero kung namumuhay ka na palagi sa kalooban ng Panginoon Diyos, walang imposible. Amen? Amen. So, mga kapatid, no, dapat mga kapatid, we say no to selfish desires and yes to the will of God. Dapat no tayo agad kapag selfish desires na. No. Is a no. No? Huwag na. Diba? Parang huwag. Ayaw na natin gawin. Pero kapag kalooban ng Panginoong Diyos, mga kapatid, yes kaagad tayo, mga kapatid. It means that we learn to submit every thought, no? Dapat, ito yung sinasabi natin, para maging masaya po tayo, dapat nagsasubmit tayo sa isipan, no? Yung desire, yung decision, yung attitude, yung action po natin, and yung relationship natin sa Panginoong Diyos. Diba, every time, diba, na kapag yung sinasabi ko, mga kapatid, kapag may ginagawa tayo, ito ba ay maitataas ko ang Panginoon? Diba, once na mayroon tayong decision, mayroon tayong desire, maitataas ko ba ang Panginoon dito, mga kapatid? Okay? So, my brothers and sisters in Christ, no, sinasabi ng Panginoong Diyos sa atin sa umagang ito, no, na ang sekreto ng kaligayahan sa buhay ay self-neutral life, no? Self-desire. Hindi na yung sariling desire mo, mga kapatid. No, dapat pinoproclaim mo na palagi ang Panginoong Diyos, na itataas na lagi ang Panginoong Diyos sa buhay mo. Magiging masitang, subukan po natin. Now, pangalawa, mga kapatid, na point natin na tinuturo sa atin ng Panginoong Diyos na dapat nating maintindihan. Tingnan niyo si Paul, no, yung buhay niya. Hindi siya nagrereklamo. Hindi siya nagreklamo, no, sa kabila ng kanyang pinagdadaanan. Kasi masaya siya eh. Kasi naintindihan niya, no, yung salita ng Panginoon. So, yun point number 2 natin, mga kapatid. No? Under nitong point number 1 natin pala, say yes to the gospel as first in your life. Na say yes to the gospel as first in your life. Dapat nauuna palagi ang salita ng Panginoon. Sa 1 Corinthians chapter 9 verse 23, sinabi ni Paul sa mga taga-Corinto, I do all things for the sake of the gospel, that I may become a fellow partaker of it. Di ba ba? I do all things for the sake of the gospel. Dapat yung ginagawa palagi natin ay para sa salita ng Panginoong Diyos, mga kapatid. No? Kaya sabi ko nga kanina palagi, seek first the kingdom of God. Okay? Number 2, mga kapatid, para maging masaya tayo, para maging happy po tayo, no? Ito po yung karugtong nung sinabi ko sa inyo. Requires understanding and believing the gospel. Para maging masaya ka, para laging happy ka, nire-require ng Panginoon na dapat naniniwala ka at naiintindihan mo ang salita ng Panginoong Diyos. Yun po kasi nakakalungkot. Ito po yung katotohanan, mga kapatid. Masakit mang marinig, no? Ayaw ko man sabihin, pero ako'y na-amaze, mga kapatid, na maraming tao yung uma-attend, no, ng service. Maraming tao yung nagbabasa ng salita ng Panginoong Diyos, pero hindi po nila ito naiintindihan. Hindi po nila ito nauunawaan. No, minsan yung favorite verse natin, yung life verse po natin, yung Jeremiah, di po ba, 29. Yung lagi natin sinasabi, for I know the plans I have for you, plan to prosper you, di ba? Plan not to harm you, but a plan to give you hope, di ba? Yung napakagandang verse na yon ay favorite natin. Masaya tayo kapag sinishare natin ito, pero once na dumating na yung problema sa buhay natin, nalulungkot na tayo. Kasi hindi natin naiintindihan. Hindi tayo nagiging masaya. Yun yung katotohanan. Kaya maraming mga Kristiyano, no, nakakalungkot mang isipin, maraming mga Kristiyano ang malungkot ang buhay. Kasi hindi sila naniniwala at hindi nila naiintindihan ang ibig sabihin ng salita ng Panginoong Diyos. So, anong gagawin po natin? Kaya yun yung naintindihan ni Paul.
Yun yung sekreto ni Paul, bakit siya laging masaya. Kasi naiintindihan niya yung salita ng Panginoong Diyos. Naiintindihan niya yung plano ng Diyos para sa kanyang buhay. Na kahit dumating man yung mga persecution sa kanyang buhay, hindi siya naging malungkot, hindi siya nagreklamo. Siya'y nagpatuloy na naglingkod sa Panginoong Diyos. May kagalakan na naglilingkod sa Panginoong Diyos. No? Naiintindihan niya eh. Kaya yung buhay niya, kahit na dumaan man siya sa mga matinding na dumating man yung papatayin na siya, dumating yung time na pinaparusahan na siya, binubugbog, katulad ng mensahe ng pinahayag ko nakaraan, di po ba? Siya'y kinulong, walang kasalanan, di po ba? Siya'y pinadalhan ng makakatulong pero pinauwi niya, no? No? Yung kanyang concern ay para sa iba, di ba? Hindi niya hinanap yung kanyang yung makalaya siya, di po ba? Yung kapahingahan niya, yung kakomportable niya, hindi niya tinignan. Di po ba? Hindi niya pinalaya yung sarili niya. Hindi niya pinagtanggol yung sarili niya. No? Sa kabila ng lahat ng yon, patuloy siyang naging masaya. Bakit? Kasi naniniwala siya eh. Naniniwala siya sa salita ng Panginoon. Ikaw ba naniniwala sa salita ng Diyos? Aminin po natin ngayon. Sagutin mo yung katanungan ko. Ikaw ba'y naniniwala sa salita ng Diyos? Ikaw ba'y naniniwala sa plano ng Diyos? Pangalawang tanong ko po, naiintindihan mo ba yung salita ng Panginoong Diyos? Kaya siguro tayo malungkot kasi hindi tayo naniniwala sa salita ng Diyos. Nalulungkot tayo kasi hindi natin naiintindihan yung salita ng Diyos. Kung maiintindihan lang po natin. Kagaya example ni Paul, mga kapatid, di po ba? Nung siya ay nasa kulungan, siya ay kumakanta, siya ay nagpe-praise sa Panginoong Diyos, siya ay nag-worship kay Lord, siya ay nag-share ng Word of God. Diba? Masayang masaya siya. Akala ng mga leaders na nagpahuli sa kanya, akala ng mga soldiers na every 4 hours nagpapalit ng bantay niya, maraming dumadalaw sa kanya. Akala ng mga dumakip sa kanya, nabihag nila si Paul. Pero hindi nila alam, sila yung nabihag ni Paul. Nakukuha po ninyo mga kapatid, ulitin ko po, no? Akala nung mga dumakip kay Paul doon sa kulungan, pinakulong siya, nabihag nila si Paul, naikulong nila si Paul. Pero hindi nila alam, lingid sa kanilang kaalaman, si Paul ang nakabihag sa kanila. Why? My brothers and sisters in Christ, kasi hindi nila alam na sila ay pinapahayagan na ng Panginoon, ng salita ng Panginoon Diyos. Hindi huminto si Paul. Isang pagkakataon sa bawat soldiers na pumapalit every 4 hours, nagiging mananampalataya, nakakarinig ng salita ng Panginoong Diyos. Yung mga tao doon sa kulungan, sinira ni Paul ng mga salita ng Panginoon. Yung mga tao na dumadalaw, tumitingin kay Paul, nagpapahayag pa rin ng salita ng Diyos si Paul, nang mayroong kagalakan, nang mayroong kasayan. Kasi naintindihan niya eh. Hindi siya nag-stop, hindi siya huminto. Kasi masaya siya na ipinapahayag, niluluwalhati niya ang Panginoong Diyos. Pinapahayag niya yung salita ng Panginoong Diyos. Amen? Dapat ganun din po tayo, mga kapatid. Hindi man tayo nasa kalagayan ni Paul, kahit man tayo nasa mababa ngayon, mayroon tayong pinagdadaanan, mga kapatid, dapat maniwala ka na maganda yung plano ng Panginoong Diyos. Dapat naiintindihan mo yung salita ng Panginoong Diyos. Huwag kang mahiya na magtanong. No? Kung hindi mo naiintindihan yung salita ng Panginoong Diyos, huwag mong suluhin. Kasi hindi ka magiging masaya. Kung may mga hindi ka naiintindihan, magtanong ka. Kasi iyon yung way para maging masaya ka. Ang sarap, mga kapatid, na sasabihin mo na hindi na ako nabubuhay sa sarili ko, ako ay nabubuhay na sa Panginoon. Andoon yung kagalakan, makikita natin, mga kapatid. No? Ngayong umaga, bilang pagtatapos, mga kapatid, no? Ang sabi ng Panginoon sa atin, ano yung gagawin mo na ngayon? So, sabi ng Panginoong Diyos, make your chains a channel for proclaiming Christ. How?
paano ba natin ipapahayag ang Panginoong Diyos na mayroong kagalakan? Una, say no to self-life. No? Huwag mo nang hanapin yung sarili mong way, yung sarili mong kaligayahan. No? Stop mo na yung reklamo. Stop mo na yung grumbling, mga kapatid. And pangalawa, second, say yes to the gospel. Just first in your life. Dapat nangunguna palagi yung salita ng Panginoong Diyos sa buhay mo. No? Sa buhay mo, mga kapatid. Maniwala ka. Intindihin mo yung salita ng Panginoong Diyos. And makikita mo, mga kapatid, na hindi nawala yung buhay mo, kundi ikaw ay nakatagpo ng kaligayahan sa piling ng Diyos, hindi lamang dito sa mundong ito, kundi hanggang doon sa eternity. Ulitin ko, mga kapatid, no, mga kapatid, ang kaligayahan, mga kapatid, ay nasa Panginoong Jesucristo. Kung ang kaligayahan ay hinahanap mo sa Panginoon at hindi sa material na bagay, tama yung way mo. Pero kung yung kaligayahan mo ay sa pamamagitan ng material na bagay, yun yung goal mo, yung success mo, mga kapatid, yung goal mo, yung success mo, yung katagumpayan ng buhay mo, yung material na buhay mo, imbis na magkaroon ka, mawawalan ka pa. Imbis na maging masaya ka, malulungkot ka pa. So anong gagawin po natin ngayon? Hanapin mo yung kaligayahan mo sa Panginoong Jesucristo. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa umagang ito. Salamat po sa iyong paalala. Salamat po sa pagkatunay nga na ang karamihan po sa amin ay nalulungkot at di mahanap ang kaligayahan dahil hindi po namin inuuna, Panginoon, ang iyong paghahari sa aming mga buhay. Kami, Panginoon, ay naghahanap sa mundong ito ng kaligayahan na kung saan ay panandalian lamang. Na hindi naman ito magtatagal, Panginoon, o pwedeng mawala ka agad, Panginoon, dahil sa hindi namin inaasal at ang lahat ng bagay ay lumilipas. Lord, thank you, Lord, for reminding us that happiness comes through you, Panginoon, sa pamagitan ng iyong mga salita. Totoo, Panginoon, hindi mo kami iniwanan. Ang iyong mga salita ay palagi nasa amin. Kaya, Ama, salamat po. Patuloy nga ng mga salitang ito ay maiwan sa aming mga puso at may apply po namin ito sa pamagitan ng gawa. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Mga kapatid, sa umagang ito ay naalala po natin ang banal na hapunan. No? Tayo po ay sama-sama na magkaisa, Panginoon, maniwala na ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos, ang hinagad niya ay para sa ating kaligtasan at ang kailanman, Panginoon, ang ating Panginoon ay buhay at hindi namatay. At sa umagang ito, maniwala tayo, manampalataya na kasama natin ang Panginoong Diyos. Okay? So, ang banal na hapunan ay isang banal at hindi ito ginagawa ng mananampalataya bilang isang ritual. Ito ay pagsunod po natin sa bilin ng Panginoong Jesucristo, kaya dapat nating igalang, dapat nating irespeto. Okay? So, mga kapatid, ang pagkibahagi ay pwedeng mauwi, no, sa spiritual na kamatayan, no, kapag hindi po natin ito pinaniwalaan na utos ng Panginoong Diyos. Dapat sa pagkibahagi tayo manampalataya at dapat magpalinis sa ating Panginoong Jesucristo. At i-surrender po natin. Mag-repent po tayo, no, sa ating mga kasalanan, palinis tayo, magpahugas tayo sa Panginoong Jesucristo. So, pwede po ba tayo yung pansamantalang yumuko? At saliksikin po natin ang ating mga buhay, ang ating mga sarili, ang ating mga isipan, ang ating mga puso. Meron ba diyan sa puso natin, sa isip po natin, sa buhay po natin na hindi nakakalugod sa Panginoong Diyos? Meron bang humahadlang para ikaw ay makibahagi sa gawain ito ng Panginoong Diyos? Ngayong umagang ito, ang sabi ng Panginoong Diyos, nandito lang ako, anak. Sabihin mo lang sa akin, surrender mo lang sa akin, ikaw ay patatawarin ko. Kung ikaw ay magre-repent ng buong puso, ng buong isipan,
kung mayroon na po kayong hawak na tinapay, bilang pagsasalo-salo po natin sa banal na hapunan, maaari nyo na pong hawakan nyo na po at maganda para tayo sabay-sabay na subo mamaya. Tayo'y manalangin. Panginoon naming Diyos, lubos ng aming pong pasasalamat sa iyong dakilang pagmamahal. Salamat po sapagkat hindi kami karapat-dapat na maituring mo bilang iyong anak. Subalit minarapat mo sa pamagitan ng kamatayan ng Panginoong Jesucristo. Dalangin po namin, Ama, na patuloy mong pagpalain ang aming pong pananampalataya at pag-initin upang kami mapatuloy na makapaglingkod sa iyo. Pagpalain mo rin itong simbolo ng iyong katawan na aming kakainin bilang pagpapala sa amin. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Sinasabi po sa banal na kasulatan sa unang Korinto, kabanatang 23 hanggang 24, sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko sa inyo, na ang Panginoong Yesus ng gabing siya'y pinagkanulo ay dumampot ng tinapay, at nang siya'y makapagpasalamat, ito'y kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y ang aking katawan na pinagputol-putol para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Sabay-sabay po natin itong kainin. Tayo muling manalangin. Hawakan po natin ang ating mga simbolo ng dugo ng Panginoong Jesucristo. Panginoong naming Diyos, salamat din po sa iyong dakilang pagmamahal at kaloob na buhay. Ang dugo ng Panginoong Jesucristo na nabubuhos sa krus ng Kalbaryo. Inihahandog po namin sa iyo bilang pasasalamat, at habang patuloy po namin ipinapahayag ang iyong pagbabalik at ang iyong kaharian. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Sinabi po sa banal na kasulatan sa unang Korinto, kabanatang 11, mga talatang 25 hanggang 26. Sa gayon ding paraan ay kinuha niya ang kopa pagkatapos maghapunan na sinasabi, ang kopang ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo iinom nito sa pag-alala sa akin. Sabay-sabay po natin itong inumin. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, salamat po sa iyong dakilang pagmamahal. Salamat po sapagkat ikaw ang Diyos na sa kabila ng iyong kalagayan, bago ka ipako sa krus, ay tinipon mo ang iyong mga alagad upang iparamdam ang iyong pagmamahal at ang iyong pagpapaalala sa kanila at para sa amin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Good morning po, brothers and sisters. Sama-sama po tayo umawit sa Panginoon sa umaga na ito. Bigyan natin ang ating pagsamba at pagpupuri para sa Panginoon. Ang wit ng pagsamba ay alay natin para sa Panginoon sa umagang ito, sa bawat araw na ating mga buhay. Awitan natin ang Panginoon ang galing sa ating mga puso. Luwalhati, dakilain ang ating Panginoon sa ating pag-aawit na ngayon.
Tayo po'y manalangin sa pangwakas na panalangin. Dakilang Diyos, pagpalain mo ang bawat isa sa amin. Patuloy nga ng kagalakan at kaligayahan, kasayahan sa buhay ay amin pong makamtan habang kami ay patuloy na humaharap sa pandemyang ito at sa mga problema ng buhay. Patuloy na paalala mo po sa amin, Panginoon, ng tunay na kaligayahan ay hindi nagmumula sa mga material na bagay. Hindi o anuman yung mga bagay na nandito sa mundong ito, Panginoon, kundi ang tunay na kaligayahan at magtatapos hanggang sa buhay na walang hanggan ay nagmumula sa iyo. Kaya nararapat lamang, Panginoon, na kalimutan na namin ang aming sarili at buhatin ang krus at sumunod sa iyo, Panginoon. Manguna lagi ang iyong mga salita sa buhay po namin, Panginoon, at patuloy na maalala ka sa bawat desisyon, sa bawat desire, sa bawat action na aming gagawin, kung ito ba ay makakalugod sa iyo, Panginoon. Pagpalain mo ang bawat isa. Pagpalain mo ang bawat nakapanood nito, nakinig, nagbasa, Panginoon, nakibahagi sa gawain ito. Patuloy nga na maramdaman nila, Panginoon, ang iyong dakilang pagmamahal at ang iyong presensya. Patuloy na yakapin mo sila kapag sila dumaraan ng matinding pagsubok, Panginoon, na hindi na nila kinakaya o kikakayanin pa, Panginoon. Please remind us always, Lord, that you are always with us. That you never, Panginoon, hindi ka lumayo. Panginoon, hindi mo kami iniwanan, Panginoon. Salamat po sa pagkakataon na maalala po namin, Panginoon, na ang iyo pong nais, ang iyo pong plano ay palagi kaming mapayapa at masaya, Panginoon. Kaya Lord, pinagkakatiwala ko na po sa inyo ang lahat ng ito. Manguna ka, kumilos ka sa buhay ng bawat isa. Lord, Panginoon, sapagkat di namin kaya kung kami ay mag-isa lamang. Inaanyayahan ka namin, Panginoon, na maging sentro ng aming buhay, Panginoon, at ikaw palagi ang manguna sa lahat ng aming gagawin. Pagpalain mo ang bawat na frontliners, Lord. Comfort mo yung mga nawalan ng mahal sa buhay. Palakasin mo yung mga nanghihina. Pagalingin mo ang lahat ng may mga karamdaman, Panginoon, at palakasin mo ang mga nanghihina. Ang pagpapala, Panginoon, na nagmumula sa iyo, ang kapayapaan, at ang mga biyaya na nagmumula sa iyong kaharian ay buhos mo sa bawat nananampalataya sa iyo. Sa inyo po lahat ng kapurihan, pasasalamat, Panginoon, at pagsamba. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu